Akala ko pag Korean food mahirap na lutuin, pero sobrang dali lang naman pala. Maangap. Let's make kimchi jjigae. Chop na tayo ng onions and garlic. Spring onions, pwede din namang onion leeks. Yung sa palengke lang ang ginamit ko dyan, pwede din namang soft tofu kung maarte kayo. Charot. Pero soft tofu naman talagang ginagamit dyan. Nagtitipid lang talaga ako. Then, half a kilo of liempo. Kung may prefer kayong meat, pwede din naman. Edi kayo na ang may budget. Let's make this another ingredient. Sabi nga ni Chris Aquino. Gisahin na natin ang onions and garlic. Then, lagay na natin yung pork. Season lang natin yan ng pepper and umami flavoring. Sabi nga ng bakla dyan. Sinong bakla ha? Baka gusto mong paputokin kong nguso mo. Sinong bakla? Sabihin. Then, lagay na tayo ng water. Mga 2 cups ang inilagay ko dyan. Add din ako ng pork cubes, then haluin lang ng bahagya and simmer lang natin yan ng 20 to 30 minutes kasi maliliit naman ang gayat ng pork natin dyan. Nag-reduce yung tubig natin dyan kaya nag-add ulit ako ng tubig ng mga 1 cup. Next, lagay na tayo ng gochujang. Mga 2 tablespoon ang nilagay ko dyan pero kung gusto niyo ng mas maanghang pa, pwede niyo rin namang dagdagan. Add na din tayo ng tig 2 tablespoon ng soy sauce and sugar. Pero kung nagmamadali naman kayo i-dialysis, edi ibuhos niyo. Tapos, kimchi. Mas masarap pag marami. Tapos, add na din natin yung sauce ng kimchi. Simmer lang natin ulit yan ng 3 to 5 minutes tapos add na natin yung tokwa natin. Then, add na natin yung spring onions. Tapos, simmer ulit natin yan ng 1 to 2 minutes. And then, tapos na! Plating na natin. More than 2 months ko na palang stock tong kimchi na to kaya naisipan ko magluto ng kimchi jjigae or kimchi stew. Tikman na natin. Etong recipe na to, masarap tong kainin kapag maulan ng panahon na tamang-tama kasi naulan-ulan na ngayon. Kaya i-try nyo na din! Uy, magluluto na yan. Ang sarap.